Binigyan ko ng pagkaalangan yung mga coaches ko siguro na hindi nila ako magamit. So, simula nung inisip ko na talaga kung ano yung mga kailangan kong gawin at ipakita para sa next game, masanda ako. So, I think if Angola team, I mean, they're pretty good, pero I think mas match ako sa mga matchups pag sa big guys na Angola. So, I think yun. Gilas Pilipinas, di kinaya ang speed and shooting ng Angola and registered its second consecutive loss. Gilas Pilipinas was unable to get its first win in Group A, losing to Angola 70-80. Angola gets the first win. Pero kung meron mang bright spot in this game ay ito si Kai Sotto. Kai Sotto played well in this game and scored 8 points and grabbed 6 rebounds in almost 20 minutes of action. Grabe ang excitement sa loob ng Smart Araneta Coliseum at sigurado rin napakataas rin ng excitement ng mga Pinoy basketball fans na nanonood sa bawat bahay nila. Personally, more minutes sa'yo tonight, but are you satisfied with the way you played tonight? I mean, marami pa rin pagkukulang, marami pa rin pwede pa i-improve siyempre. I mean, wala namang perfect game kahit sa kanino, kahit panalo man. So, papanoorin ko ulit yung game namin. I think I'm just proud of the effort from everybody sa team, the fight back. So, yun, kung ano man natutunan namin from this game, i-add namin sa next game namin against Italy. Tingnan natin ang isang play na kung saan ginulat ni Kai Sotto ang Angola sa kanyang skillful move. Kai Sotto nag-ala Kareem Abdul-Jabbar sa unang quarter at dito pinakita ni Kai Sotto na siya ang future ng Philippine basketball. Let's break down this play. Let's take a look at this play again. Nandito si Kai Sotto sa gilid ng court. He first surveys the floor at nakikita niyang nag-clear out ang lahat ng kanyang mga teammates, giving him a lot of room to operate here. Dito na pinakita ni Kai Sotto ang napakarami niyang skills in only one play, the basketball IQ and smarts. Unang-una ay gumawa siya ng isang napakasimpleng shot fake. At napatalon talaga ang bantay kaya nagkaroon ng advantage si Kai Sotto. Look at his defensive man. Talagang umangat. Yan ang isang skill ni Kai Sotto na matagal na niyang ginagamit pero makakatotohanan tingnan. Obviously, dahil ang scouting report nila kay Kai Sotto ay meron siyang tira sa labas. After his shot fake, ay umatake kaagad si Kai Sotto. Another thing here, pinakita ni Kai Sotto ang kanyang quickness dito sa kanyang atake. Look at the double team coming here. Look at how he splits the double team. One dribble and he is already in a scoring position. Kita na niya ang ring at dahil huli na ang depensa, ay maganda ang gather ni Kai Sotto to set up his unstoppable sky hook. At tinamaan pa si Kai Sotto after the shot. It could have been a 3-point play opportunity. Let's take a look at it again. Kai Sotto gets the pass, surveys the floor, made a pump fake, attacks and gets the basket. That is a classic Kareem Abdul-Jabbar skyhook move by Kai Sotto. Samantala, ang Spain ay nagbukas ng kanilang pagtatanggol sa kanilang titulo sa FIBA World Cup na may 30 points na panalo laban sa Ivory Coast. Ang La Roja ay labis na malakas para sa The Elephants. Ang paghahanap ng Spain ng sunod-sunod na world title ay nagsimula ng malakas. Looking to become the fourth team to do the double in the global showpiece, Willer Hernan Gomez led the Rojas 94-64 thrashing of Ivory Coast at the 2023 FIBA Basketball World Cup na ginanap sa Jakarta, Indonesia nitong Sabado.
Ang one-sided na laro ay nagresulta ng pangingibabaw sa kasalukuyang kampiyon sa mundo sa bawat segundo at umabot sa 32 points na kalamangan sa second half ng laro. Ang bagong hinirang na MVP ng Eurobasket ay nagtala ng 22 points kasama ang kanyang kapatid na si Juancho na may 11 points at si Osman Garuba na may 12 points. Kamakailan din na tinalo ng Gilas Pilipinas ang Elephants sa pamamagitan ng 85-62 na pagkapanalo sa isang pribadong tune-up match sa Phil Sports Arena, isang linggo bago ang FIBA Basketball World Cup. At ang susunod na makakalaban ng Spain ay ang Brazil habang harapin ng Ivory Coast ang Iran. At napatunayan ni Thanasis Antetokounmpo na ang Greece ay kayang manalo kahit wala ang kanyang kapatid na si Giannis. Iba pang Antetokounmpo ang nangningning para sa Greece sa pagbubukas ng World Cup. Si Thanasis Antetokounmpo ay nagpamalas ng kakayahan sa Greece kahit pa sa kawalan ng kanyang kapatid sa FIBA World Cup na ito. Kahit wala si Giannis Antetokounmpo, nagtagumpay ang Greek sa pamamagitan ng kanilang balancing opensa at depensa, energy at iba pang mga bagay na hindi madaling maipakita ni Thanasis sa 92-71 na panalo ng bansa laban sa Jordan na nagbukas sa kanilang kampanya sa Group C na may mataas na antas na tagumpay. Bahagi ng starting unit, kinuha ni Thanasis ang bola 15 seconds matapos magsimula ang laro at pinagtibay ang unang kalahati ng laro sa isang block na nagpabilib sa crowd ng Mall of Asia Arena. Matapos ang laro, ang Milwaukee Bucks forward ay nakakuha ng 9 points, 5 rebounds, 3 steals, 1 block, and 1 assist sa isang 18 games of effective action. Ipinaabot ng 31-year-old na forward na sinubukan lang nilang palitan ang mga pagkawala hindi lamang kay Giannis na nagdesisyon na magpahinga matapos ang operasyon sa kanyang tuhod, kundi pati na rin sa isa pang kapatid na Antetokounmpo na si Kostas. Of course, it's different without them. Both are great players. But the big thing is, we're trying to cover the space and try to cover the loss we have from players. Yan ang sabi ni Thanasis. Si Thanasis ay nagpahirap din para kay Jordan naturalized player na si Rondy Hollis Jefferson sa depensa sa ilang bahagi ng laro. Ngunit naramdaman ni Thanasis na mas kaya pa niyang magbigay ng mas marami pa sa mga susunod na laban. I think I can definitely play better. My game is always to be steady. Always never look back, and always be steady, and then we'll see. At kailangan niya ito dahil makakaharap ng Greece ang mighty team ng USA sa Lunes ng gabi. We got to just figure out who matches up with who and figure out our rotation. That's up to the coach. We just got to give everything we have. At yan ang sabi ni Thanasis Antetokounmpo. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.